Isipin mo ito, bumubuhos ang ulan sa labas ng iyong bintana, banayad sa simula, tapos biglang lumalakas. Bumulong ka ng isang simpleng salita, ngunit sa halip na biyaya, unti-unting nagsimulang mawala ang lahat sa iyong buhay. Si Baba Vanga, ang bulag na mistikong nagbigay hula ng napakaraming kaganapan sa mundo, ay nagbabala sa atin tungkol sa pagkakamaling ito. Sinabi niya na may isang salita, kapag binitawan habang umuulan, ay kayang baliktarin ang swerte at isara ang mga pintuan ng kasaganaan. Marami ang nagpanggap na wala lang at sila'y nagdusa sa kapalit. Ngunit ikaw, may pagkakataon ka pang protektahan ang iyong sarili. Manatili ka dahil ang lihim na ito ay maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Si Baba Vanga ay hindi isang karaniwang babae. Bulag mula pagkabata, nakilala siya bilang Inostradamus ng Balkans, isang mistiko na ang mga pangitain ay yumanig sa mundo. Mula sa malalaking trahedya hanggang sa biglaang biyaya, marami sa kanyang mga hula ang tunay na nagkatotoo. At tayong mga Pilipino, na malalim ang paniniwala sa mga palatandaan, tadhana, at mga babala ng espiritu, ay palaging nakakaramdam ng koneksyon sa kanyang mga mensahe. Ngunit ang babalang ito ay kakaiba dahil sa kapangyarihan ng ulan. Sa ating kultura, ang ulan ay higit pa sa patak mula sa langit, ito ay paglilinis, panibagong simula, at tanda na ang langit ay nakikipag-usap. Ngunit ibinunyag ni Baba Vanga ang mas madilim na bahagi. Sa panahon ng ulan, ang isang pabaya at walang ingat na bulong ay kayang wasakin ang mga taon ng magandang kapalaran. Isipin mo na lang kung ilang beses na tayong nakapagsalita nang hindi nag-isip, hindi natin alam na isinasara pala natin ang mismong mga pintuang matagal na nating ipinagdarasal na bumukas. Kaya't mahalaga ang kanyang mensahe ngayon dahil maaaring ito ang proteksyong kailangan mo. Pinagmulan ng mga propesya ni Baba Vanga. Ang kwento ng buhay ni Baba Vanga ay kasing hiwaga ng kanyang mga pangitain. Ipinanganak noong 1911 sa isang maliit na nayon sa Bulgaria. Simple lamang ang kanyang kabataan hanggang sa isang biglaang trahedya ang tuluyang nagbago ng kanyang kapalaran. Sa edad na 12, nahulog siya sa gitna ng isang marahas na bagyo na nag-iwan sa kanya ng pagkabulag. Marami ang naniwala na ang pagkawala ng kanyang paningin ay nagbukas ng kanyang panloob na paningin, isang espiritual na kaloob na nagbigay sa kanya ng kakayahang makita ang higit pa sa abot ng mata ng tao. Makalipas lamang ang ilang taon, nagsimula ng magpakita ng kakaibang bagay sa kanyang paligid. Ang mga taga-nayon ay lumalapit sa kanya upang humingi ng patnubay, at ibinubunyag niya ang mga detalye ng kanilang buhay na imposibleng malaman niya. Nagsasalita siya tungkol sa mga karamdaman, mga sikreto, at maging mga darating na pangyayari. Mabilis na kumalat ang balita, at dumating ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo upang marinig ang kanyang mga hula. Para sa marami, si Baba Vanga ay naging isang tulay sa pagitan ng mundong nakikita at ng hindi nakikita. Ang nagpatingkad sa kanyang mga pahayag ay ang katumpakan ng mga ito. Nahulaan niya ang pag-angat ng makapangyarihang mga pinuno, ang pagbagsak ng mga bansa, at mga kalamidad na yumanig sa buong mundo. May ilan pang nagsasabing nahulaan niya ang Siyam paghahati 11 attacks, ang paglubog ng submarinong Ruso na Kursk, at ang mapaminsalang tsunami noong 2004. Totoo man o hindi sa paniniwala ng bawat isa, ipinapakita ng kasaysayan na nakakagulat na dami ng kanyang mga salita ang nagkatotoo. Ngunit higit pa sa mga pangyayaring pandaigdig, madalas ding magsalita si Baba Vanga tungkol sa personal na buhay ng mga tao. Nagbibigay siya ng babala tungkol sa mga desisyong maaaring humarang sa kapalaran, at nag-aalok ng payo kung paano makahikayat ng biyaya sa halip na malas. Para sa mga Pilipino, tumatagos ito ng malalim dahil nakaugat sa ating kultura ang pagtitiwala sa espiritual na gabay at paniniwalang ang tadhana ay hinuhubog hindi lamang ng sipag kundi pati na rin ng pananampalataya at pag-ingat. Paalala ng kanyang mga salita na hindi lang trabaho ang nagbibigay ng ginhawa, kundi pati ang pag-iwas sa mga patibong na tahimik na ninanakaw ang ating biyaya. Isa sa pinakamalakas niyang babala ay tungkol sa kapangyarihan ng mga salita. Naniniwala siya na bawat salitang binibigkas ay may dalang enerhiya, maaaring maghatid ng swerte o magtaboy nito palayo. At kapag binigkas sa mga natatanging sandali, tulad ng panahon ng ulan, lalo nitong pinatitindi ang epekto. Ayon sa kanya, ang maling salitang bumulong sa gitna ng ulan ay maaaring bumaligtad ng agos ng kasaganaan at mag-anyaya ng mga pagsubok. Ang katuruang ito ay malapit sa paniniwala ng mga Pilipino. Matagal na nating alam na makapangyarihan ang salita. Ang isang dasal ay kayang magpagaling, ang sumpa ay kayang manakit,
at ang isang simpleng parirala ay kayang baguhin ang takbo ng isang araw. Ang babala ni Baba Vanga ay umaalingaw sa katotohanan ito, ngunit may mas mabigat na diin. Nais niyang maunawaan ng mga tao na ang kalikasan mismo, tulad ng ulan, ay nagpapalakas ng enerhiya ng bawat salitang binibigkas. Inilarawan siya ng kanyang mga tagasunod bilang isang banayad, ngunit matatag na gabay, isang taong umibig sa sangkatauhan, ngunit walang takot na maghayag ng masakit na katotohanan. Hindi siya nagsalita upang magbigay aliw, nagsalita siya upang magbigay proteksyon. Kaya hanggang ngayon, napakabigat pa rin ng kanyang mga babala. Habang inaalala natin ang kanyang buhay at mga pangitain, may isang bagay na malinaw, nais ni Baba Vanga na maging maingat tayo sa ating mga salita, lalo na kapag bumubukas ang langit at nagsisimula ng bumuhos ang ulan. Dahil sa mga sandaling iyon, ang iyong ibubulong ay maaaring magbukas ng pintuan ng biyaya, o tuluyan itong ikandado magpakailanman. Ang simbolismo ng ulan sa paniniwalang espiritual. Ang ulan ay palaging may espesyal na lugar sa kasaysayan ng tao, hindi lamang bilang tubig na nagbibigay buhay sa lupa, kundi bilang isang espiritual na tanda. Para sa mga Pilipino, ang ulan ay hindi basta panahon lamang, ito ay isang mensahe. Maaari itong mga hulugan ng paglilinis, panibagong simula, o isang babala, depende kung kailan at paano ito dumarating. Isipin mo, ilang beses mo nang narinig ang matatanda na nagsasabing ang ulan sa panahon ng libing ay tanda na ang kalangitan ay nakikidalamhati. O na ang biglaang ulan sa kasal ay biyaya ng kasaganaan at pagkamayabong. Ang mga paniniwalang ito ay hindi aksidente, sumasalamin ang mga ito sa malalim na pagkaunawa na ang ulan ay konektado sa mga puwersang espiritual na lagpas sa ating kontrol. Sa maraming kultura, kabilang ang atin, ang ulan ay nakikita bilang nagbibigay at kumukuha. Nagbibigay ito ng buhay sa mga pananim, nagpapalalim sa mga ilog, at sumusuporta sa mga pamayanan. Ngunit maaari rin itong kitilin ang buhay sa pamamagitan ng pagbaha, bagyo, at pagkawasak. Ang dualidad na ito ang dahilan kung bakit ang ulan ay banal at mapanganib sa parehong pagkakataon. Ito ay tubig na naglilinis, ngunit tubig din kayang lumunod. Regalo ito ng langit, ngunit maaari rin itong maging babala ng langit. Ito ang dahilan kung bakit napakabigat ng babala ni Baba Vanga tungkol sa pagbubulong ng maling salita habang umuulan. Kung ang ulan mismo ay nagdadala na ng matinding espiritual na enerhiya, ang pagdaragdag ng panginginig ng mga salitang binibigkas ay lalo pang nagpapalakas sa epekto nito. Ang mabuting salita ay nagiging dasal na umaakyat kasabay ng pagbagsak ng mga patak. Ang masamang salita naman ay nagiging sumpa na pinalalakas pa ng kalikasan mismo. Matagal nang sensitibo ang mga Pilipino sa mga tanda na lumilitaw kapag umuulan. May naniniwala na ang pagkuha ng tubig ulan mula sa unang bagyo ng Mayo ay nagdadala ng kagalingan. Para naman sa iba, ang bahaghari pagkatapos ng unos ay tanda ng kapayapaan. Madalas ding sabihan ang mga bata na huwag maglaro sa malakas na ulan dahil dala nito ang mga espiritong maaaring magdulot ng karamdaman. Maging ang pananatiling tahimik habang kumukulog ay isang anyo ng paggalang sa tinig ng kalikasan. Kung susuriin pa ng mas malalim, ang ulan ay higit pa sa panahon, ito ay salamin ng ating sariling enerhiya. Kapag humarap tayo rito ng may pasasalamat, ito ay tila nagbibigay sigla at buhay. Ngunit kapag hinarap natin ito ng may galit o takot, ito ay tila mabigat at maparusahan. Naunawaan ni Baba Vanga ang katotohanan ito, kaya't binigyang diin niya ang ulan bilang isang banal na tagapagpalakas ng intensyon ng tao. Isipin mo ang tagpo, dumidilim ang langit, gumugulong ang kulog, at bumubuhos ang ulan. Sa sandaling iyon, ang iyong mga salita ay hindi na maliit, sumasama na ito sa himig ng kalikasan. Bawat bulong ay tila binhi, bumabagsak kasabay ng mga patak, nag-ugat sa lupa, at hinuhubog ang iyong kinabukasan. Kaya't mapanganib ang kawalan ng pag-iingat sa panahon ng ulan. Isang negatibong salita, isang pariralang puno ng pagdududa, ay maaaring kumalat sa iyong buhay tulad ng baha na winawasak ang iyong mga pinaghirapan. Ngunit totoo rin ang kabaligtaran. Ang positibong dasal sa gitna ng ulan ay maaaring magparami ng biyaya. Maraming Pilipino ang nagpapatunay na mas makapangyarihan ang panalangin kapag umuulan, na tila mas malapit ang langit at nakikinig. At ito mismo ang kaakibat ng turo ni Baba Vanga, ang ulan ay isang daluyan, isang sandali kung kailan nagkakaugnay ang iyong espiritu at ang kalikasan. Kaya't kapag naririnig natin ang kanyang babala, dapat nating tandaan, hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa isang ipinagbabawal na salita. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kabanalan ng ulan mismo.
Tungkol ito sa pagiging maingat dahil ang iyong ibubulong kapag bumukas ang kalangitan ay maaaring siya ring magbukas ng pintuan ng biyaya o tuluyang magsara nito magpakailanman. Ang ipinagbabawal na bulong. Ngayon na nauunawaan na natin kung gaano makapangyarihan ang ulan sa kultura at espiritualidad, maaari na nating talakayin ang pinakanakakakilabot na babala ni Baba Vanga, ang ipinagbabawal na bulong. Ayon sa kanya, may isang salita na kapag binitawan habang umuulan, hindi basta-basta nawawala sa hangin. Sa halip, bumabalik ito sa nagsalita, inaalis ang mga biyaya at binabaliktad ang agos ng swerte. Ngunit narito ang katotohanan, hindi kailanman tuwirang inihayag ni Baba Vanga kung ano mismo ang salitang iyon. Sa halip, inilalarawan niya ito sa pamamagitan ng enerhiya, panginginig at epekto nito. Anya, ito ay salitang isinilang mula sa takot, pagdududa, at negatibidad, isang salitang tumatanggi sa kasaganaan at humihila ng kamalasan. Marami ang naniniwalang ang isalitang ito ay hindi lang isang partikular na bokabularyo, kundi anumang pahayag na nagdadala ng panginginig ng kawalan ng pag-asa. Sa madaling sabi, kapag ibinulong mo ang pagkatalo habang umuulan, iniimbitahan mo ang pagkatalo. Isipin mo kung gaano kadalas tayong nakakapagsalita ng hindi iniisip. Isalarawan mong nakatayo ka sa ilalim ng malakas na ulan at bumulong ng wala akong pag-asa. Hindi ako magtatagumpay. Malas ako. Tila walang halaga ang mga pariralang ito, ngunit ayon kay Baba Vanga, umaalingaw ang mga ito sa mismong siklo ng tubig. Ang mga patak ng ulan na bumababa mula sa langit ay pinalalakas ang panginginig ng iyong sinabi at ibinabalik ito sa iyong buhay ng higit pa sa dati. Para sa mga Pilipino, hindi mahirap paniwalaan ito. Mahaba na ang tradisyon natin ng paniniwalang ang mga salita ay maaaring maging panalangin o sumpa. Ang basbas ng nakatatanda ay kayang humubog ng kinabukasan ng isang bata. Samantalang ang sumpa ng galit ay kayang magdala ng kamalasan sa maraming taon. Ang ipinagbabawal na bulong ni Baba Vanga ay tuwirang konektado sa katotohanang ito, mahalaga ang mga salita, at mas lalo itong nagiging makapangyarihan sa mga sagradong sandali. Maraming kwento ang naipasa mula sa mga hindi sumunod sa ganitong babala. May mga nagsalita ng walang pag-ingat sa gitna ng bagyo, at kalaunan ay dumanas ng biglaang pagkawala, pagbagsak ng negosyo, hindi inaasahang karamdaman o pagkasira ng relasyon. Tawagin man itong pagkakataon o bunga ng kanilang ginawa, hindi maikakaila ang pattern. Kapag nagtanim ng negatibidad sa sagradong sandali, kamalasan ang umuusbong. Upang mas maunawaan ito, isipin natin ang dalawang magkaibang tagpo. Sa una, isang babae ang nakatayo sa ulan, ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak, at ibinulong niya, ako'y isinumpa. Walang magbabago. Pagkaraan ng ilang araw, biglang bumagsak ang kanyang pinansyal na kalagayan, at lumayo ang mga tao sa paligid niya. Ang enerhiyang kanyang pinalaya ay bumalik mas malakas kaysa dati. Sa ikalawa, isang lalaki ang naabutan ng biglaang ulan. Itinaas niya ang mukha sa langit at ibinulong, ako'y nagpapasalamat. Darating ang mga biyaya. Kahit siya'y basang-basa at giniginaw, pinili niyang magsalita ng positibo. Hindi nagtagal, dumating ang mga hindi inaasahang pagkakataon, tulong mula sa mga kaibigan, dagdag na pagkakakitaan, o pagkakaayos ng matagal ng suliranin. Ang ulan ay naging kanyang kakampi dahil ang kanyang mga salita ay nakaayon sa pag-asa. Ito ang diwa ng ipinagbabawal na bulong ni Baba Vanga. Hindi ito isang mahiwagang salita lamang, ito ay bawat negatibong salitang binibigkas mo kapag ang kalikasan ay nakikinig ng malapitan. Ang pagbubulong ng pagkatalo ay nag-aanyaya ng pagkatalo. Ang pagbubulong ng kahirapan ay nag-aanyaya ng kahirapan. At ang pagbubulong ng kawalan ng pag-asa habang umuulan ay nagsasara ng pintuan ng kasaganaan. Kaya't napakaapurahan ng babala ni Baba Vanga. Nais niyang ipaalala na ang ulan ay nagpapalakas ng intensyon. Kapag bumukas ang kalangitan, ang iyong espiritu ay kumokonekta sa mga puwersang higit pa sa iyo. Sa sandaling iyon, ang iyong bulong ay hindi na pribado, ito ay nagiging utos sa sansinukob. Madalas nating marinig ang kasabihang Pilipino, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ang propesya ni Baba Vanga ay ang pinakamatinding anyo ng paalalang ito. Kapag bumubuhos ang ulan, ang sansinukob ay nakikinig. At ang iyong pipiliing ibulong ay maaaring magbukas ng mga pintuan ng yaman, pag-ibig, at kapayapaan, o tuluyan itong isara magpakailanman. Kaya sa susunod na matagpuan mo ang sarili mo sa ilalim ng ulan, alalahanin ang sagradong turo na ito. Mas mabuti ang katahimikan kaysa sa mga salitang puno ng kawalan ng pag-asa.
At kung kailangan mo talagang bumulong, hayaang iyon ay maging mga salita ng pasasalamat, lakas, at pananampalataya. Dahil ang isang walang ingat na bulong ay maaaring bumaliktad sa lahat ng iyong ipinanalangin, samantalang ang isang maingat na bulong ay maaaring magbago ng iyong buhay para sa ikabubuti. Ano ang nangyayari kapag ibinulong mo ito? Kung gayon, ano nga ba talaga ang mangyayari kapag ibinulong mo ang ipinagbabawal na salita habang umuulan? Malinaw ang babala ni Baba Vanga, ang mga kahihinatnan ay hindi agad-agad na parang kidlat na tumatama sa lupa, kundi dahan-dahan itong umuukit ng kamalasan sa iyong buhay, sa mga paraang maaaring hindi mo pa agad mapansin. Unang epekto, ang pagbabaligtad ng mga biyaya. Isipin mong matagal ka nang nagsusumikap, nananalangin, at ginagawa ang lahat upang dumating ang kasaganaan. Ngunit sa gitna ng ulan, nakapagbitiw ka ng bulong ng kawalan ng pag-asa, malas ako, wala talagang gumagana para sa akin. Biglang bumabaligtad ang enerhiyang iyong itinanim para sa kasaganaan. Nagsisimulang maglaho ang mga oportunidad na inaasahan mo. Naantala ang mga pangako. Ang perang dapat sana'y dumating ay biglang nauubos sa hindi inaasahang gastusin. Para bang bigla na lamang umatras ang agos ng mga biyaya. Ikalawang epekto, bigat sa damdamin. Naniniwala si Baba Vanga na ang mga salitang binigkas habang umuulan ay hindi lamang nakakaapekto sa panlabas na buhay, kundi tumitira rin sa kaluluwa. Marami sa mga nagpakawala ng negatibong salita sa gitna ng bagyo ang naglarawan na nakaramdam sila ng panghihina, kawalan ng pahinga, o labis na pag-aalala. Para bang ang ulan, na dapat sana'y naghuhugas ng takot, ay siya pang nagdala ng kanilang pagdududa sa mas malalim na bahagi ng puso. Para sa mga Pilipino na likas na espiritual, ramdam natin ito, ang negatibong enerhiya ay hindi lang malas, ito'y nagiging anino na sumusunod saan ka man magpunta. Ikatlong epekto, paglamig ng mga relasyon. Napansin mo na ba na kapag may bagyo, madalas may bigla ang tensyon sa mga tahanan? Ang mga salitang nasabi sa galit habang umuulan ay kadalasang hindi agad nalilimutan kahit matapos ang unos. Ipinaliwanag ni Baba Vanga ito bilang pagpapalakas ng enerhiya. Ang masakit na salitang ibinulong sa gitna ng ulan ay parang sugat na mas lalong pinalalalim sa ugnayan. Kaya't mariin niyang ipinaalala na maging maingat, lalo na sa panahon ng bagyo, dahil ang ulan ay nagtatanda at ganoon din ang mga pusong nakarinig. Ikaapat na epekto, espiritual na harang. Para sa mga nagdarasal, nagmamanyesta, o gumagawa ng mga ritual, ang ipinagbabawal na bulong ay pumapawi sa mismong panalangin na kanilang ipinadala sa langit. Madalas nakikita ang ulan bilang mensahero ng Diyos, isang tuwirang ugnayan ng lupa at kalangitan. Kaya ang pagbitiw ng negatibong utos dito ay tila pagsasabi sa langit na huwag ka ng tulungan. Tinawag ito ni Baba Vanga na pagsasara ng mga pintuan, dahil kapag naibulong na, hindi ito kayang ipagsawalang bahala ng sansinukob, kailangan nitong tumugot. Isalaysay natin ito sa konteksto ng isang pamilyang Pilipino. Isipin ang isang pamilya na hirap sa pera, naghihintay ng biyaya. Umulan, at sa pagkadismaya, may bumulong, wala na, tapos na ang lahat. Ilang araw matapos, imbes na dumating ang ginhawa, lalo pang dumami ang utang, sumulpot ang karamdaman, at naglaho ang mga pagkakataon. Ngayon, isipin kung ang bulong ay naging puno ng pananampalataya, darating ang biyaya. Ang ulan sana'y naging daluyan ng pag-asa, nagtanim ng mga binhi ng milagro. Ito ang mapanganib na katotohanang nais ipaunawa ni Baba Vanga. Ang ipinagbabawal na bulong ay hindi salamangka sa kahulugan ng pantasya, ito ay batas espiritual. Pinalalakas ng ulan ang anumang iyong pakakawalan. Kapag nagwikang may kawalan ng pag-asa, dadami ang kawalan ng pag-asa. Kapag nagwikang may pananampalataya, dadami ang pananampalataya. Kaya kapag tinanong mo, ano ang mangyayari kapag ibinulong ko ito, simple ngunit nakakatakot ang sagot, inaanyayahan mo ang sarili mong pagbagsak. Maaaring hindi ito dumating agad, ngunit alinggaw ito sa iyong mga araw na parang sumpang ikaw mismo ang naglatad. Ngunit tandaan, hindi upang takutin ka ang babala, kundi upang protektahan. Dahil gaya ng isang bulong na kayang magwasak, ang isang tahimik na pagpipigil o panalangin ay kayang magtayo. Nakikinig ang ulan. Ang tanong, ano ang hahayaan mong marinig nito? Mga protektibong gawain at mga alternatibo. Hindi kailanman nagbigay ng babala si Baba Vanga nang hindi rin nag-aalok ng proteksyon. Naniniwala siya na bagamat ang mga negatibong salita sa gitna ng ulan ay maaaring bumaligtad ng mga biyaya, ang mga positibong kilos naman ay kayang magbukas muli ng mga pintuan. Ang susi, ayon sa kanya, ay pagiging mulat.
Kung hindi mo makokontrol ang ulan, maaari mong kontrolin ang iyong mga salita, iyong mga iniisip, at ang enerhiyang iyong ibinubuga sa mundo. Ang unang proteksyon ay ang pagpili ng katahimikan kaysa kawalan ng pag-asa. Kung nararamdaman mong may nais kang bulong na negatibo habang umuulan, huminto. Huwag hayaang lumipad sa hangin ang pagkadismaya. Sa halip, huminga ng malalim at manatiling tahimik. Ang katahimikan sa panahon ng ulan ay mas mabuti kaysa sa mga salitang puno ng kawalan ng pag-asa, dahil ang katahimikan ay walang sumpa. Wala itong naibibigay sa ulan na masamang pinalalakas. Ikalawang proteksyon ay ang pagpapalit ng ipinagbabawal na bulong sa mga paninindigang positibo. Sa halip na sabihin, malas ako, bulongin ang, darating ang biyaya. Sa halip na, ako'y mabibigo, sabihin mo, ako'y ginagabayan. Binigyang diin ni Baba Vanga na ang mga salitang may pananampalataya sa gitna ng bagyo ay nagsisilbing espiritual na panangga. Malapit ito sa puso ng mga Pilipino dahil kung kaya ng panalangin na magpagaling, kaya rin ng mga paninindigan na mag-anyaya ng milagro. Isa pang protektibong gawain ay ang paggamit sa ulan bilang kasangkapan ng manifestation. May ilang tradisyon na nagmumungkahi na tumayo sa pintuan habang umaambon at magsalita ng pasasalamat. Salamat sa paglilinis, salamat sa pagbibigay biyaya sa aking tahanan. Marami ring Pilipino ang naniniwala na ang tubig ulan na nakokolekta sa malinis na sisidlan mula sa unang patak ng taon ay maaaring gamitin para sa kagalingan o pampaswerte. Ito ay umaayon sa turo ni Baba Vanga, ang ulan ay hindi kalaban, ito ay mensahero. Anumang ipadala mo rito, siya ring ibabalik sa iyo. Para sa mga pamilya, simple ngunit makapangyarihan ang isang ritual. Sa oras ng ulan, magsama-sama, magsindi ng kandila, at magdasal ng maikli para sa proteksyon. May ilang Pilipino na nagwiwisik ng bigas o asin sa pintuan bilang simbolo ng kasaganaan at depensa laban sa kamalasan. Ang mga munting gawaing ito ay may malalim na kahulugan dahil binabago nito ang enerhiya mula sa takot tungo sa pananampalataya. Ang huling proteksyon ay kamalayan. Ang pag-alala sa babala ni Baba Vanga tuwing umuulan ay magbabago ng iyong asal. Sa halip na tingnan ang mga bagyo bilang panahon ng panghihina, makikita mo ito bilang pagkakataon upang magsalita ng buhay para sa iyong kinabukasan. Kahit napapalibutan ka ng problema, ang pagbubulong ng pasasalamat sa gitna ng ulan ay nag-aanyaya sa sansinukob na magpadala ng ginhawa. Itinuturo ng propesya ni Baba Vanga na ang tadhana ay hindi lamang isinusulat, ito ay binibigkas. Bawat salita ay isang binhi, at bawat patak ng ulan ay lupa. Anumang itanim mo habang umuulan ay siyang tutubo sa iyong buhay. Protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng maingat, matalino, at may pananampalatayang pagtatanim. Kaya kapag bumukas ang kalangitan at bumuhos ang ulan, huwag matakot. Sa halip, alalahanin, ang iyong mga salita ay may kapangyarihan. Piliin mo ng mabuti at ang bagyong dati mong kinatatakutan ay maaari palang maging biyayang matagal mo nang hinihintay. Ang babala ni Baba Vanga ay hindi basta kwento lamang mula sa nakaraan, ito ay mensahe para sa bawat isa na patuloy pa ring naghahanap ng pag-asa hanggang ngayon. Nais niyang ipaalala sa atin na ang ulan ay hindi lamang tubig na bumabagsak mula sa langit. Ito ay isang sagradong sandali, isang tulay sa pagitan ng lupa at kalangitan. At sa sandaling iyon, ang iyong bulong ay hindi na simpleng tunog lamang, ito ay nagiging utos, panalangin, o sumpang dadalhin sa iyong kinabukasan. Nakita na natin kung paanong ang isang pabaya at negatibong salita ay kayang magsara ng pintuan ng kasaganaan, at kung paano ang isang maingat na pahayag ay kayang magbukas nito ng maluwang. Ang pagpili ay laging nasa iyong mga kamay. Kaya kapag dumating muli ang ulan, itanong mo sa iyong sarili, hahayaan ko bang ang pagkadismaya ang lumabas sa aking mga salita at ako'y masaktan? O pipiliin ko ang katahimikan, pasasalamat, at pananampalatayang nag-aanyaya ng milagro? Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino na ang tadhana ay hindi lamang hinuhubog ng gawa, kundi pati ng pananampalataya. Kaya't malakas ang dating ng propesyang ito sa atin. Bawat bagyo ay parehong pagsubok at pagkakataon. At kung maaalala mo ang babala ni Baba Vanga, hindi ka na muling matatakot sa ulan, yayakapin mo ito bilang kakampi sa paghuhubog ng iyong mga biyaya. Kaya ngayong gabi, bukas, o sa susunod na pagdilim ng ulap sa itaas ng iyong tahanan, huwag kang maging pabaya. Huwag mong hayaang makalabas ang kawalan ng pag-asa mula sa iyong mga labi. Sa halip, bulungan mo ang mga salita ng liwanag o manatili sa sagradong katahimikan. Sapagkat ang ulan ay nakikinig.
Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyo, ibahagi mo ang iyong kwento sa mga komento. Nakaramdam ka na ba ng kakaiba habang umuulan? May mga salita ka na bang nasambit noon na nagdala ng hindi inaasahang resulta? Ang iyong karanasan ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba upang piliin ang pananampalataya kaysa sa takot. At laging tandaan, isang bulong lang ang kayang magbago ng iyong tadhana. Siguraduhin mong ito'y tama.